At walang gumagalaw na nilikha ang naririto sa kalupaan na ang ikinabubuhay ay hindi nanggaling kay Allah at nababatid niya ang kanilang pinananahanan at ang kanilang pinaglulunggaan, alalaong baga, sa sinapupunan ng ina bago ang kanilang pagsilang at sa libingan matapos ang kanilang kamatayan. Ang lahat ay nasa maliwanag na aklat na Al-Lawh Al-Mahfuz, ang aklat ng mga kautusan na hawak ni Allah. At siya ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa 6 na araw. At ang kanyang arsh o trono o luklukan ay nasa ibabaw ng tubig, upang kanyang masubukan kayo kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa pag-uugali. Datapwat kung iyong sasabihin sa kanila, katotohanan kayo ay babangon pagkatapos ng kamatayan. Ang mga hindi sumasampalataya ay walang pagsala na magsasabi, ito ay wala ng iba maliban sa isang lantad na salamangka. At kung inaantala namin para sa kanila ang kaparusahan hanggang sa natatakda ang panahon, katiyakang sila ay magsasabi, ano ang bumibinbin dito? Alalaong baga, bakit hindi pa ito dumaratal? Katotohanan sa araw na ito ay sasapit sa kanila, walang anupaman ang makapagpapaalis nito sa kanila, at sila ay ganap na mapapaligiran nito, na noon ay lagi nilang tinutuya. At kung iginawad namin sa tao, nalasapin ang habag mula sa amin, at matapos ay alisin sa kanya ito, katotohanan siya ay nawawalan ng pag-asa at walang utang na loob ng pasasalamat. Datapot kung aming hayaan siya, nalasapin ang magandang biyaya, pagkaraang ang kasamaan o kahirapan at kasipayuan ay dumapo sa kanya, walang pagsala na siya ay magsasabi, ang kamalasan at kasahulan ay lumisan sa akin. Katotohanan, siya ay tandisang galak na galak at nagmamayabang, o walang utang na loob ng pasasalamat kay Allah. Maliban sa kanila na matityaga at gumagawa ng mga kabutihan, sila ang magkakamit ng kapatawaran at malaking gantimpala sa paraiso. Marahil o Muhammad, ikaw ay nakadarama ng pagkahilig na iyon ang ipagwawalang bahala, ang bahagi ng anumang ipinahayag sa iyo, at ng iyong dibdib ay naninikip dito sapagkat sila ay nagsasabi, bakit kaya hindi ipinanaog sa kanya ang kayamanan o di kaya ang anghel ay dumatal sa kanya? Datapot ikaw ay isa lamang tagapagbabala at si Allah ang wakil, ang tagapamahala ng mga pangyayari o tagapagkupkup sa lahat ng mga bagay. O di kaya sila ay magsasabi, siya si Propeta Muhammad ay nag-imbento nito ng Quran. Ipagbadya, magdala kayo kung gayon ng 10 sura o mga kabanata na katulad nito ng mga naimbento, at tawagin ninyo kung sino man ang ibig ninyo, maliban pa kay Allah, upang tumulong sa inyo, kung kayo ay nangungusap ng katotohanan. At kung sila ay hindi tumugon sa inyo, inyong maalaman na ang Quran ay pinahayag sa pamamagitan ng karunungan ni Allah, at wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Hindi baga kayo magiging mga Muslim o ang mga tumatalima sa Islam? Sino mang maghangad ng buhay sa mundong ito at sa kanyang kinang o maririlag na bagay at mga palamuti, sa kanila ay aming babayaran ng ganap ang kanilang mga gawa rito, at dito ay walang mababawas. Sila yaong walang makakamtan sa kabilang buhay maliban sa apoy, at dito ay walang kabuluhan ang kanilang mga gawa, at walang halaga ang kanilang ginagawa noon. Sila ba na mga Muslim na tumatanggap ng maliliwanag na tanda, ang Quran, mula sa kanilang Panginoon, ay katumbas ng mga hindi sumasampalataya at sinundan ng isang saksi na si Anghel Jibril o Gabriel mula sa kanya. At bago pa rito ay dumating ang aklat ni Moises, isang patnubay at habag. Sila ay nagsipaniwala rito. Datapot yung mga sekta na mga Hudyo, Kristiyano at lahat ng mga di-Muslim na bansa o pamayanan na nagtatakwil dito sa Quran, ang apoy ang tagpuan na ipinangako sa kanila.
Kaya't huwag kayong mag-aalinlangan tungkol dito, alalaong baga sa mga pahayag na dala ni Muhammad at nagmula kay Allah, katiyakang sila ay papasok sa impyerno. Walang pagsala, ito ang katotohanan mula sa inyong Panginoon. Datapwat ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi nananampalataya. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa Kanya, na kumakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah? Sila ang dadalhin sa harapan ng kanilang Panginoon, at ang mga saksi ay magsasabi, sila nga ang nagpasinungaling sa kanilang Panginoon. Walang alinlangan, ang sumpa ni Allah ay nasa zalimun, mga buhong, buktot, makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mapang-api. Sila na humahadlang sa mga iba tungo sa landas ni Allah sa pagiging tanging isa niya at sa Islam, at humahanap ng kalikuan dito, at sila ay hindi nananalig sa kabilang buhay. Hindi, sa ano pa mang kaparaanan, sila ay hindi makatatakas sa parusa ni Allah sa kalupaan. At wala rin kapangangalaga sa kanila maliban kay Allah. Ang kaparusahan nila ay dodoblihin. Hindi nila magawa na pakinggan ang mga nangangaral ng katotohanan, at sila ay nasanay na hindi nakikita ang katotohanan dahilan sa kanilang mariing pag-ayaw, kahimat sila ay mayroong pandinig at pangmasid. Sila nga ang nagpalungi sa kanilang sarili, at ang kanilang mga huwad na Diyos-Diyosan ay maglalaho sa kanila. Walang pagsala, sila nga ang magiging lubos na talunan sa kabilang buhay. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng mga kabutihan at nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa pagsisisi at pagsunod sa harapan ng kanilang Panginoon. Sila ay magsisitahan sa paraiso at mananatili rito magpakailanman. Ang nakakahalin tulad ng dalawang pangkat, ang pangkat ng mga Muslim at pangkat ng mga kafir o mga hindi nananampalataya, ay tulad ng bulag at ng bingi at ng nakamamasid at ng nakakarinig. Sila ba ay magkatulad? Kung paghambingin, hindi ba kayo mapagsasabihan o mapapangaralan? Katotohanang isinugo namin si Noah sa kanyang pamayanan, at siya ay nagsabi, ako ay dumating sa inyo bilang isang lantad na tagapagbabala, na huwag sumamba maliban kay Allah. Katotohanan, pinangangambahan ko para sa inyo ang kasakit-sakit na kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa kanyang pamayanan ay nagsabi, ikaw ay namamasdan namin bilang isang tao na katulad namin, at hindi rin namin nakikita ang sinuman na sumusunod sa iyo maliban sa pinakahamak sa amin, at sila ay sumusunod sa iyo na hindi gumagamit ng kanilang pag-iisip, at wala kaming nakikita sa inyo na mahalaga ng higit pa sa amin. Sa katotohanan, kayo ay aming itinuturing ng mga sinungaling. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan, kayo ba ay nagsaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon, at isang habag o pagkapropeta at iba pa ang dumatal sa akin mula sa Kanya, datapot ang gayong habag ay nakukubli sa inyong paningin. Kayo ba ay pipilitin namin na tanggapin ito, ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah, habang kayo ay tutol dito? At o aking pamayanan, hindi ako naghihingi sa inyo ng gantimpala hinggil dito. Ang aking pabuya ay wala ng iba maliban lamang na mula kay Allah. Hindi ko itataboy ang mga sumasampalataya. Katotohanang makakatipan nila ang kanilang Panginoon, datapot aking napagmamalas na kayo ay mga hangal na tao. At o aking pamayanan, sino ang makakatulong sa akin laban kay Allah kung sila ay aking itaboy? Hindi ba kayo mapapangaralan? O hindi ba kayo nagsasaalang-alang? At ako ay hindi magsasabi sa inyo na nasa akin ang mga kayamanan ni Allah. At gayon din naman, hindi ko nababatid ang ghaib o mga bagay na nakalingid
tulad ng mga anghel, ang impyerno o kaluluwa at iba pa. At hindi ko rin sinasabi na ako ay isang anghel. At hindi ko rin sasabihin sa inyo na mga minamaliit ang mga aba na nanampalataya na kayo ay hindi pagkakaluban ni Allah ng mabuting gantimpala. Lubos na nababatid ni Allah kung ano ang nasa loob ng kanilang kaluluwa o sarili. Kung magkakagayon, ako ay katiyakang mapapabilang sa zalimun o makasalanan at mapang-api. Sila ay nagsabi, O Noah, ikaw ay nakipagtalo sa amin at labis mong pinahaba ang pakikipagtalo mo sa amin. Ngayon na, dalhin mo sa amin ang iyong ipinananakot. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, siya ay nagsabi, si Allah lamang ang makapagbibigay nito, ang kaparusahan sa inyo, kung ito ay kanyang naisin, at kayo ay hindi makatatalilis. At ang aking pagpapaalaala o pagpapayo ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa inyo, kahit na aking naisin na bigyan kayo ng mabuting payo, kung loobin ni Allah na manatili kayong naliligaw. Siya ang inyong Panginoon at kayo sa Kanya ay magbabalik. O sila kaya na mga pagano ng Makkah ay nagsasabi, siya si Muhammad ay kumathan nito, ang Quran. Ipagbadya, kung ako ang kumathan nito, na sa akin ang mabigat kong kasalanan, datapat ako ay walang muwang sa mga pagkakasala na inyong ginagawa. At ang inspirasyon ay ibinigay kay Noah, alalaong baga, ipinaalam sa kanya ni Allah, walang isa man sa iyong mga tao, maliban sa mga nagsipanalig na. Kaya't huwag kang malumbay dahilan sa kanilang mga ginagawa na kamalian. At iyong itindig ang barko o arko sa ibabaw ng aming paningin at pangangalaga at ang aming inspirasyon, at ako ay huwag mong pakiusapan hinggil sa kapakanan ng mga gumawa ng kasalanan o hindi sumasampalataya, walang pagsala na sila ay malulunod. At habang siya ay nagtatayo ng barko, kailanmat ang mga pinuno ng kanyang pamayanan ay nagdaraan sa harapan niya. Sila ang kumukutya sa kanya. Siya, si Noah, ay nagsabi, kung kayo ay tumutuya sa amin, gayon din naman, kayo ay aming kukutyain na kagaya ng inyong pagkutya sa amin. At mapag-aalaman ninyo kung sino ang makakatanggap ng parusa na tatakip sa kanya sa kahihiyan, at kung sino ang magkakamit ng walang hanggang sakit. Kaya't nagpatuloy ang gayong pangyayari hanggang sa sumapit ang aming pag-uutos. At ang bangan ay umagos, ang tubig na tila mga dalisdis sa kalupaan, aming ipinag-utos kay Noah. Isakay ninyo dito, alalaong baga sa barko, ang bawat isa sa mga lalang na hayop, na pares sa bawat uri ay 2, lalaki at babae. At ang iyong pamilya, maliban sa kanila na ang pag-uutos o kasasapitan ay naitalaga na nasilyuhan o natatakan na, alalaong baga, ang pamilya ni Noah na sumuway. At iyong isakay ang sinumang nananampalataya at walang naniwala sa kanya maliban sa iilan. At siya, si Noah, ay nagsabi, magsisakay kayo sa barko sa ngalan ni Allah. Ito ay gagalaw o uusad sa ngalan ni Allah. Ito ay dadaong o aangkla. Katotohanan, ang aking Panginoon ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Kaya't ang barko ay naglayag na kasama nila sa gitna ng gabundok na mga alon. At si Noah ay tumawag sa kanyang anak na lalaki na humiwalay sa kanila, O aking anak, sumakay ka sa amin at huwag kang mapabilang sa mga hindi sumasampalataya. Ang kanyang anak na lalaki ay tumugon, aakyat ako sa bundok, ito ang magliligtas sa akin sa tubig. Si Noah ay nagsabi, sa araw na ito ay walang makapagliligtas sa pag-utos o kaparusahan ni Allah, maliban sa kanya na ginawaran niya ng kanyang habag, at ang malaking alon ay dumaan sa pagitan nila, kaya't ang kanyang anak ay napasama sa mga nalunod.
At dito ay pinag-utos, O kalupaan, lagumin mo ang iyong tubig, at o kalangitan, pahintuin mo ang iyong ulan. At ang tubig ay bumaba o kumati, at ang kautusan ni Allah ay natupad. Alalaong baga, ang pagkawasak ng mga tao ni Noah, at ang barko ay pumundo sa bundok ng Judi. At dito ay pinagsulit, napalis na ang mga tao na zalimun, mga buktot, sa kasamaan at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At si Noah ay nanikluhod sa kanyang Panginoon at nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan, ang aking anak na lalaki ay kabilang sa aking pamilya. At walang pagsala, ang iyong pangako ay katotohanan, at kayo, ang pinakamakatarungan sa lahat ng mahukom. Siya si Allah ay nagwika, O Noah, katotohanan siya ay hindi kabilang sa iyong pamilya. Katotohanan, ang kanyang mga gawa ay hindi katampatan. Kaya't huwag kang magsumamo sa akin sa bagay na wala kang kaalaman. Ikaw ay aking pinaalalahanan. Kung hindi, baka ikaw ay maging isa sa mga hangal. Si Noah ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nagpapakalinga sa inyo, dahilan sa aking paninikluhod sa inyo, hinggil sa bagay na wala akong kaalaman. At malibang ako ay inyong patawarin at kahabagan, katotohanan ako ay magiging isa sa mga mapapahamak. Dito ay pinagbadya, O Noah, ikaw ay bumaba mula sa barko, nang may kapayapaan mula sa amin, at sumayo ang mga biyaya at sa mga tao na kasama mo, at kanilang mga anak, datapwat mayroon pang ibang mga tao, sa kanila ang aming pagkakalooban ng kasiyahan, ng pansamantala. Subalit sa katapusan, isang masaklap na kaparusahan ang sasapit sa kanila mula sa amin. Ito ang balita na nakalingid na ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad. Maging ikaw o ang iyong pamayanan ay hindi nakababatid nito bago pa rito. Kaya't ikaw ay maging matyaga, katotohanan, ang mabuting wakas ay nasa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At sa mga Ad ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Hud. Siya, si Hud, ay nagsabi, O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan, wala kayong ginagawa, kundi ang kumatha ng mga kasinungalingan. O aking pamayanan, ako ay hindi nanghihingi sa inyo ng pabuya sa mga mensaheng ito. Ang aking gantipala ay mula lamang sa Kanya na lumikha sa akin. Hindi ba kayo nakakaunawa? At aking pamayanan, dumulog kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at magbalik loob kayo sa Kanya. Pamamalisbisin niya mula sa alapap ang saganang ulan at daragdagan niya ng lakas ang inyong lakas. Kaya't huwag kayong magsitalikod na tulad ng mujrimun o mga buhong o walang pananalig sa kaisahan ni Allah, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagsasabi, O Hud, wala kang katibayan na inihantad sa amin at hindi namin tatalikuran ang aming mga Diyos na sinasamba dahil lamang sa iyong pangangaral at kami ay hindi maniniwala sa iyo. Ang amin lamang masasabi ay, ang ilan sa aming mga Diyos o mga huwad na sinasamba ay sumakmal sa iyo sa kasamaan. Siya, si Hud, ay nagsabi, Tinatawagan ko si Allah na sumaksi at kayo ang makapagpapatotoo na ako ay malaya sa lahat ng mga itinatambal ninyong mga kaakibat sa pagsamba. Sa Kanya si Allah. Kaya't magbalak kayo laban sa akin. Kayong lahat, at huwag na ninyong ipagpaliban o bigyan ako ng palugit. Ipinapaubaya ko ang aking pagtitiwala kay Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Wala ni isa mang gumagalaw o may buhay na nilikha ang hindi niya hawak ang kanyang palawit na buhok. Alalaong baga na sa kanyang kapangyarihan, katotohanan, ang aking Panginoon ay sa matuwid na landas
ang katotohanan. Kaya't kung kayo ay magsitalikod, gayon paman, ay akin nang naiparating sa inyo ang kanyang mensahe kung bakit ako ay sinugo sa inyo. Ang aking Panginoon ay maghahalili sa inyo ng ibang mga tao at hindi kayo makapamiminsala sa kanya kahit nakatiting. Katotohanan, ang aking Panginoon ay tagapangalaga ng lahat ng bagay at ang aming pag-uutos o pagpaparusa ay sumapit sa kanila. Iniligtas namin si Hud at yaong mga nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan ng habag na mula sa amin at iniadya namin sila sa kasakit-sakit na kaparusahan. At sila yaong Aad, itinakwil nila ang ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda ng kanilang Panginoon at sinuway nila ang kanyang mga sugo at sinunod nila ang pag-utos ng bawat palalo at sutil o mga sumalansang sa katotohanan. At sila ay tinugis ng sumpa sa mundong ito at puot ni Allah sa araw ng muling pagkabuhay. Walang alinlangan, katotohanan, ang tribo ng Aad ay hindi nanampalataya sa kanilang Panginoon, kaya't palisin ang lahi ng Aad ang tauhan ni Hud. At sa mga Thamud ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong ibang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Kanyang ginawa at itinanghal kayo mula sa lupa at dito ay Kanyang itinira kayo. Kaya't humingi kayo ng Kanyang pagpapatawad at bumaling kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan, ang aking Panginoon ay laging malapit sa lahat sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Ang maasahan o tagapagtanggap ng kahilingan. Sila ay nagsabi, O Saleh, ikaw ay nasa aming piling bilang isang pinagkukunan ng pag-asa bago pa rito. At naghangad kami para sa iyo na ikaw ay aming maging pinuno. Ngayon ay inyong pinagbabawalan kami na sambahin ang sinasamba ng aming mga ninuno. At sambahin lamang ang iyong Diyos, si Allah, at katotohanan na kami, tungkol sa bagay na kami ay iyong inanyayahan, ay lubhang nag-aalinlangan tungkol sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan. Inyo bagang isinaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon, at may dumatal sa akin na habag, ang pagkapropeta mula sa Kanya. Sino baga kaya ang makakatulong sa akin laban kay Allah kung ako ay susuway sa Kanya? Kaya't ako ay hindi ninyo mapag-iibayo maliban sa pagkaligaw. Gayon din, o aking pamayanan, itong babaeng kamilyo ni Allah ay isang tanda para sa inyo. Kaya't inyong hayaan siya na nanginginain sa kalupaan ni Allah at siya ay huwag ninyong saktan. Kung hindi, baka ang isang napipintong kaparusahan ay sumunggab sa inyo. Ngunit kanilang pinatay siya, ang babaeng kamilyo, kaya't siya, si Saleh, ay nagbadya. Magpakasaya kayo sa inyong mga tahanan sa loob ng 3 araw. Ito ay isang pangako, alalaong baga, o isang banta na hindi mapapasinwalingan. Kaya't nang ang aming pag-utos o kaparusahan ay dumatal, iniligtas namin si Saleh at ang nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan ng habag mula sa amin. At iniligtas namin sila sa kahihiyan sa araw na yaon. Katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang tanging ganap na malakas, ang sukdol sa kapangyarihan. At ang nakasisindak na tili, o hiyaw, o pagsabog mula sa kalangitan, ay sumakmal sa mga buktot, kaya't sila ay nakahandusay na patay, na nakalugmok sa kanilang mga tahanan. Nawaribang sila ay hindi nanirahan doon. Katotohanan, ang lahi ng Thamud ay hindi nanampalataya sa kanilang Panginoon, kaya't palisin ang lahi ng Thamud. At katotohanang may dumatal kay Abraham na mga sugo o mga anghel mula sa amin na may magandang balita. Sila ay nagsibati ng salam o kapayapaan. Sila ay tumugon, salam o kapayapaan. At nag-aapura siya
sa pag-aasikaso sa kanila sa paghahanda ng lechong baka. Datapwat ng mamasdan niya na ang kanilang mga kamay ay hindi bumabaon. Sa pagkain, siya ay nakadama ng pag-aalinlangan sa kanila at siya ay nagkaroon ng pangangamba. Sila ay nagsabi, "Huwag kang matakot, kami ay sinugo laban sa mga tao ni Luto." At ang kanyang asawa ay nakatindig dito at siya ay natawa. Maaring dahil sa ang mga sugo ay hindi kumain sa kanilang pagkain o siya ay nasiyahan ng malamang mawasak ang mga tao ni Luto. Datapwat inihatid namin sa kanya ang magagandang balita tungkol kay Isaac at ang magiging kasunod ni Isaac na si Jacob. Siya, ang asawa ni Abraham, ay nagsabi nang may pagkamangha, "Sa aba ko, ako baga ay magdadalang tao, pagayong ako ay isa ng matandang babae. At narito ang aking asawa, isang matandang lalaki. Katotohanan, ito ay isang katakatakang bagay." Sila ay nagwika, "Ikaw baga ay namamangha sa pag-utos ni Allah. Ang habag ni Allah at kanyang mga biyaya ay sumainyo, o pamilya ni Abraham. Katotohanan, siya si Allah ay puspos ng karangalan, ang tigib ng kaluwalhatian." At nang ang pangangamba ay mapawi sa isipan ni Abraham at ang mabuting balita ay umabot sa kanya, siya ay nagpasimulang mag-usisa at mga tuwiran sa amin na mga sugong anghel para sa kapakanan ng mga tao ni Luto. Katotohanan, si Abraham ay matiisin at lagi nang tumatawag kay Allah ng may kapakumbabaan at mapagsisi kay Allah sa lahat ng oras ng paulit-ulit. O Abraham, kalimutan mo ito, ang paninikluhod para sa kapakanan ng mga tao ni Luto. Katotohanan, ang pag-utos o kaparusahan ng iyong Panginoon ay sumapit na. Katotohanang daratal sa kanila ang kaparusahan na hindi mapapasubalian. At ng aming mga sugo o anghel ay dumatal kay Luto. Siya ay nalumbay sa kanilang salisay at nakadama siya ng panliliit para sa kanila, na baka ang mga tao sa bayan ay lumapit sa kanila at gumawa ng sudumya sa kanila. Siya ay nagsabi, "Ito ay isang nakakahapis na araw." At ang kanyang mga tao ay dumating sa kanya na rumaragasa, at noon pa mang una, sila ay hiratina sa paggawa ng mabibigat na kasalanan o sudumya. Siya ay nag-alok, "O aking mga tao, naririto ang aking mga anak na babae, alalaong baga ang mga anak na babae ng aking lahi. Sila ay dalisay para sa inyo kung sila ay inyong pakakasalan ng ayon sa batas, kaya't pangambahan ninyo si Allah, at ako ay huwag ninyong hamakin sa harapan ng aking mga paunahin. Wala ba sa lipon ninyo kahit na isa ang may matuwid na pag-iisip?" Sila ay nagsabi, "Katiyakan na yung ganap na batid na kami ay walang pagnanasa o pangangailangan sa iyong mga anak na babae. At tunay na batid mo kung ano ang aming nagugustuhan." Siya ay nagsabi, "Sana ay mayroon akong lakas o mga tao na makakatulong upang kayo ay aking magapi, o di kaya ay makapanangan ang aking sarili sa isang makapangyarihang tulong upang mahadlangan kayo." Sila ang maanghel ay nagwika, "O Lot, katotohanan kami ay mga sugo mula sa iyong Panginoon. Ikaw ay hindi nila maaabutan o matutugis. Kaya't maglakbay ka na kasama na iyong pamilya sa ilang bahagi ng gabi. At huwag bayaan ang sinuman sa inyo na lumingon sa likuran, maliban lamang sa iyong asawa, sapagkat siya ay maiiwan. Katotohanan, ang kaparusahan na igagawad sa kanila ay matitikman niya. Katiyakan, ang umaga ang kanilang takdang oras, hindi baga ang umaga ay malapit na. Kaya't nang ang aming pag-utos o kaparusahan ay sumapit, ay ginawa naming ang pinakamataas na bahagi ng mga bayan ng Sodom sa Palestina, na pinakamababa, alalaong baga, winasak at pinatag. At pinaulan namin sa kanila ang mga hinurnong putik na bato na nakakalat ng patong-patong.
na minarkahan mula sa iyong Panginoon at sila ay hindi malayo sa zalimun o mga buhong sa kasamaan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa pamayanan ng Madian o Midian ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Shuaib. Siya ay nagsabi, "O aking pamayanan, sambahin si Allah, wala na kayong ibang ilang o Diyos maliban sa Kanya. At huwag magbigay ng kapos na sukat o timbang. Kayo ay aking nakikita sa pananagana. At katotohanan, aking pinangangambahan para sa inyo ang kaparusahan ng araw na sumasakop. O aking pamayanan, magbigay ng hustong sukat at timbang ng may katarungan at huwag bawasan ang mga bagay na nararapat sa mga tao at huwag kayong gumawa ng kabuktutan sa kalupaan na siyang nagiging dahilan ng katiwalian o kasamaan. Kung ano ang ibahagi sa inyo ni Allah matapos ninyong ibigay ang karapatan ng mga tao, ito ay higit na mabuti sa inyo kung kayo ay nananampalataya. At ako ay hindi itinalaga sa inyo bilang inyong tagapangalaga." Sila ay nagsabi, "O Shuaib, ang iyo bang mga pagdarasal ay nag-uutos na aming talikdan ang sinasamba ng aming mga ninuno o kaya ay aming talikuran ang nais naming gawin sa aming ari-arian? Katotohanang ikaw ay matiisin at may tamang pag-iisip." Ito ay sinasabi nila ng may panunuya. Siya ay nagbadya, "O aking pamayanan, inyo bagang isinaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon? At binyayaan niya ako ng mabuting panustos mula sa kanyang sarili. Pasasamain ko ba ito sa pamamagitan ng paghalo rito ng hindi pinahihintulutang salapi o illegal na kita? Hindi ko nais bilang pagsalansang sa inyo na aking gawin ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Hinahangad ko lamang ang pagbabago o pagpapabuti para sa inyong kapakanan sa abot ng aking makakaya. At ang aking patnubay ay hindi nanggagaling sa iba pa maliban lamang kay Allah. Sa Kanya ako ay nananalig at sa Kanya ako ay bumabaling sa pagsisisi. O aking pamayanan, huwag hayaang ang aking pagsalungat o pagkapuot dahil sa inyong kawalan ng pananalig kay Allah at sa inyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang maging dahilan upang tamuhin ninyo ang kinahinatnan ng mga tao ni Noah o ni Hud o ni Saleh at ang mga tao ni Lot ay hindi malayo sa inyo. At humingi kayo ng pagpapatawad sa inyong Panginoon at bumaling kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan, ang aking Panginoon ay pinakamawain, ang pinakamapagmahal." Sila ay nagsabi, "O Shuaib, hindi namin nauunawaan ang karamihan ng inyong sinasabi. At nakikita namin na ikaw ay mahinang tao sa amin. Sinasabi rito na siya ay isang bulag, kung hindi lamang sa iyong pamilya. Katiyakang ikaw ay binato na namin, sapagkat para sa amin, ikaw ay hindi kagalang-galang." Siya ay nagbadya, "O aking pamayanan, ang aking pamilya baga ay higit na mahalaga sa inyo kaysa kay Allah. At siya ay lubusan ninyong ipinagwalang bahala sa pagkalimot at pagpapabaya. Katotohanan, ang aking Panginoon ay lubos na nakababatid sa lahat ng inyong ginagawa. O aking pamayanan, magsigawa kayo ng ayon sa inyong kakayahan at paraan at gagawin ko ang aking paraan. Hindi magtatagal ay inyong mapag-aalaman kung sino ang sasapitin ng kaparusahan na kadusta-dustang babalot sa kanya at kung sino ang sinungaling. At magmanman kayo, katotohanan, ako rin ay nagmamasid o naghihintay na kasama ninyo. At nang ang aming pag-uutos o kaparusahan ay dumatal, iniligtas namin si Shuaib at ang mga tao na nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan ng habag mula sa amin. At ang nakasisindak na tili o hiyaw o pagsabog mula sa kalangitan at kalagim-lagim na panaghoy ay sumakmal sa mga buktot
kaya't sila ay nakahandusay na patay, na nakalugmok sa kanilang mga tahanan. Nawari bang sila ay hindi nanirahan doon, kaya't palisin ang lahi ng Madian o Midian, kung paanong ang lahi ng Samud ay pinalis. Ang lahat ng mga bansa o pamayanang ito ay winasak. At katotohanang isinunggo namin si Moises na taglay ang aming ayat o mga kapahayagan, aral at alituntunin, at ang malinaw na kapangyarihan o mga himala. Kay Paraon at sa kanyang mga pinuno, datapwat sinunod nila ang pag-utos ni Paraon, at ang pag-utos ni Paraon ay hindi katumpakan. Siya ay mangunguna sa kanyang mga tao sa araw ng muling pagkabuhay, at kanyang aakahin sila sa apoy, at katiyakang kasamaan ang lugar na kanilang patutunguhan. Sila ay tinugis ng isang sumpa sa mapanglinglang na buhay ng mundong ito, at gayon din sila ay tutugisin ng isang sumpa sa araw ng muling pagkabuhay, at kahapis-hapis ang gantimpala na igagawad sa kanila sa kabilang buhay. Ito ay mga kasaysayan o balita ng mga bayan o pamayanan na aming isinalaysay sa iyo, O Muhammad. Ang iba ay nakatindig pa, ang kanilang bakas o guho ay namamasdan pa, at ang iba ay gapas na o putol na o inanina na ang palay, at iba pa, sa lilig ng panahon, alalaong baga, naglaho na ang kanilang guho. Hindi namin sila ipinalungi, datapwat ipinalungi nila ang kanilang sarili, kaya't ang kanilang mga Diyos maliban pa kay Allah, na sila nilang pinananalanginan, ay hindi nagbigay ng kapakinabangan sa kanila nang dumatal ang pag-utos o kaparusahan ng inyong Panginoon. At hindi rin ito nakapagdagdag ng anuman sa kanilang kinasadlakan, maliban sa pagkapariwara. Ganito ang pagdaklot o pagpaparusa ng inyong Panginoon, ng kanyang sakmalin ang pamayanan ng bayan habang sila ay gumagawa ng kamalian. Katotohanan, ang kanyang pagdaklot ay masakit at masidhi. Katotohanan, sa mga ito ay mayroong tiyak na aral sa mga may pagkatakot sa kaparusahan sa kabilang buhay. Ito ang araw na ang sangkatauhan ay titipunin ng sama-sama. At ito ang araw na mangyayaring masaksihan. Alalaong baga, ang lahat ng mga naninirahan sa kalangitan at kalupaan ay naroroon upang sumaksi. At inaantala lamang namin ito hanggang sa sandali na noon pa ay tinakda na. Sa pagsapit ng araw na ito, walang sinumang kaluluwa ang makapangungusap malibang sa pahintulutan ni Allah. Ang iba sa kanila ay mga sawing palad, at ang iba ay mga pinagpala. Kaya't sila na natatakdang masawi sa kaparusahan, sila ay mapapasaapoy. Para sa kanila, sila ay magdaranas ng maraming buntong hininga at pagtahoy o paghinga na palabas at paghinga na papasok. Ang kanilang buntong hininga at paghagulgol na waribang katulad ng pag-iingay ng asno. Sila ay mananahan dito sa buong panahon habang ang kalangitan at kalupaan ay nananatili. Malibang na isin ng inyong Panginoon. Katotohanan, ang inyong Panginoon ang tagagawa ng kanyang maibigan. At sa mga pinagpala, sila ay nasa loob ng paraiso at sila ay mananahan dito sa buong panahon habang ang kalangitan at kalupaan ay nananatili. Malibang na isin ng inyong Panginoon, isang kantimpala na walang hanggan. Kaya't huwag kang mag-alinlangan, O Muhammad, sa mga bagay na sinasamba ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o mga pagano. Wala silang sinasamba maliban sa mga sinasamba ng kanilang mga ninuno noon pang una. At katotohanan, ganap naming babayaran o gagantihan sa kanila ang kanilang bahagi ng walang bawas. Katotohanang ibinigay namin kay Moises ang aklat, datapwat ang pagkakahidwa
o mga pagtatalo-talo tungkol dito ay nangyari, at kung hindi lamang sa salita na winika, tadhanang itinalaga noon pa mula sa iyong Panginoon, ang hatol sana ay napagpasyahan na sa pagitan nila. At katotohanan sila ay nag-aalinlangan tungkol dito sa Quran. At katotohanan, ang iyong Panginoon sa bawat isa sa kanila ay magbabayad ng ganap sa kanilang mga gawa. Katotohanan siya ang lubos na nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. Kaya't manatili kang matimtiman, O Muhammad, sa tuwid na landas, kung paano ka pinag-utusan, at ng iyong mga kasamahan na bumabaling kay Allah sa pagsisisi, at huwag mong labagin ang mga pag-utos ni Allah, katotohanan siya ang ganap na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. At huwag kayong kumiling tungo sa mga tao na gumagawa ng kamalian o mapang-api, sapagkat baka ang apoy ay dumila sa inyo. At wala kayong magiging tagapangalaga maliban pa kay Allah, at pagkatapos kayo ay hindi mabibigyan ng tulong. At ikaw ay mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng ganap sa 2 dulo ng maghapon at sa ilang oras ng gabi, alalaong baga ang 5 takdang pagdarasal sa maghapon. Katotohanan, ang mabubuting gawa ay nakapapalis ng masasamang gawa. Alalaong baga ang mga maliliit na kasalanan. Ito ay paalaala o isang tagubilin sa mga may pagmumuni-muni na tumatanggap ng payo. At maging matyaga, katotohanan si Allah hindi nagpapawalang saysay sa gantimpala ng mga mapaggawa ng kabutihan. Kung mayroon lamang sa karamihan ng nakaraang salit-saling lahi na nauna sa inyo na matutuwid na mga tao na nagbabawal sa kanila sa paggawa ng mga kabuktutan, alalaong baga, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng uri ng krimen at kasalanan dito sa kalupaan. Ngunit wala, maliban lamang sa ilan sa kanila na iniligtas namin sa kapinsalaan. Sila na nagsigawa ng kamalian ay tumugis sa kasayahan ng mabubuting bagay sa makamundong buhay na ito, at sila ay naging mujrimun o mga buhong tampalasan, walang pananalig kay Allah o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa mga bayan nang walang katarungan, habang ang mga taong naninirahan dito ay matutuwid. At kung ninais lamang ng inyong Panginoon, katotohanang magagawan niyang likhain ang sangkatauhan sa iisang umma o isang bansa o pamayanan na sumusunod lamang sa isang relihiyon, alalaong baga ang Islam. Datapot sila ay magpapatuloy sa kanilang di pagkakasunduan. Maliban sa kanya na ginawaran ng iyong Panginoon ng kanyang habag, ang tagasunod ng katotohanan at ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. At sa dahilang ito ay kanyang nilikha sila. At ang salita na itinakdang tadhana ng iyong Panginoon ay tapos na. Katotohanan, aking pupunuin ang impyerno ng mga jin at mga tao ng sama-sama. At ang lahat ng mga isinalaysay namin sa iyo, O Muhammad, na mga balita o kasaysayan ng mga sugo ay katumpakan upang magawa namin na maging malakas at matatag ang iyong puso. At dito sa kabanata ng Quran ay dumatal sa iyo ang katotohanan. Gayon din ang isang pagpapayo at paalaala sa mga sumasampalataya. At ipagbadya sa mga hindi sumasampalataya, magsigawa kayo ng ayon sa inyong kakayahan at paraan, kami rin ay gumagawa ng ayon sa aming paraan. At kayo ay maghintay, kami rin ay naghihintay. At kay Allah ang pag-aangkin ng nakalingid sa mga kalangitan at kalupaan, at sa Kanya ang pagpapasya sa lahat ng mga bagay. Kaya't, O Muhammad, iyong sambahin siya at ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya
at ang iyong Panginoon ang nakatatalos ng anumang iyong ginagawa. Surat Yusuf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat, ang Quran, na nagbibigay ng kaliwanagan sa mga legal at illegal na bagay, mga batas o isang patnubay at biyaya. Katotohanang ipinanaog namin ito sa wikang Arabic ng Quran. Alalaong baga, nababasa sa wikang Arabic upang ito ay inyong maunawaan. Isinalaysay namin sa iyo, O Muhammad, ang pinakamagagandang kasaysayan sa pamamagitan ng aming mga pahayag sa Quran. At bago pa ang pahayag na ito, ikaw ay kabilang sa kanila na walang kaalaman hinggil dito, ang Quran. Alalahanin ng sabihin ni Yusuf o ni Joseph, O aking ama, katotohanang ang aking namasdan sa panaginip ang 11 bituin at ang araw at ang buwan. Nakita kong nagpapatira pa sila sa akin. Siya, ang ama, ay nagsabi, O aking anak, huwag mong ipaalam ang iyong napanaginipan sa iyong mga kapatid na lalaki, dahil baka sila ay magbalak ng pakana laban sa iyo. Katotohanang si Satanas ay isang lantad, nakaaway ng tao, kaya't ang iyong Panginoon ang hihirang sa iyo at magtuturo sa iyo ng kahulugan ng iyong mga panaginip at ang iba pang bagay, at gaganapin niya ang kanyang paglingap sa iyo at mga angkan ni Jacob kung paano niya ginanap ito sa iyong mga ama o salit-saling lahi, kay Abraham at Isaac noon pang panahong sinauna. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Katotohanan, kay Yusuf at sa kanyang mga kapatid ay may ayat o mga tanda, aral, katibayan at kapahayagan sa mga naghahanap ng katotohanan ng kanilang sabihin. Katotohanan si Yusuf at ang kanyang kapatid, si Benjamin, ay higit na minamahal ng aming ama kaysa sa amin. Subalit kami ay malakas na pangkat, katotohanang ang aming ama ay nasalantad na kamalian. Iyong patayin si Yusuf o itapon siya sa ibang lupain, upang ang pagtangkilit ng inyong ama ay kanyang ipagkaloob lamang sa inyo. At may sapat na panahon para sa inyo na maging matuwid pagkaraan nito. Ang isa sa kanila ay nagsabi, Huwag ninyong patayin si Yusuf, ngunit kung inyong gagawin, siya ay hagis ninyo sa ilalim ng balon, upang siya ay madampot ng ilang nagdaraang karaban ng mga manlalakbay. Sila ay nagsabi, O aming ama, bakit hindi ninyo ipagkatiwala sa amin si Yusuf? Katiyakan kami sa kanya ay matapat na mga tagapayo. Siya ay pasamahin ninyo sa amin bukas upang masiyahan siya at maglaro. Katotohanan siya ay pangangalagaan naming mabuti. Siya, si Jacob, ay nagsabi, Katotohanang ako ay nalulungkot na siya ay inyong isasama. At nangangamba ako na baka siya ay silain ng asong ligaw. Habang kayo ay nagpapabaya sa kanya, sila ay sumagot, Kung ang asong ligaw ay sisila sa kanya, gayong kami ay malakas, nakaanak niya. Kung gayon, katiyakan kami ay mga talunan. Kaya't nang siya ay kanilang dalhin, sila ay nagkaisa, naitapon siya sa ilalim ng balon, at siya ay binigyan namin ng inspirasyon. Katotohanang, darating ang araw na ipapaalam mo sa kanila ang pangyayaring ito. Sa panahong ikaw ay hindi nila napag-aakala
o nakikilala. At sila ay umuwi sa kanilang ama nang maggagabi na tumatangis. Sila ay nagsabi, "O aming ama, kami ay nagpapaligsahan sa takbuhan at iniwan namin si Yusuf na magbantay ng aming mga gamit, ngunit sinila siya ng asong ligaw. Subalit hindi kayo maniniwala sa amin kahit na kami ay nagsasabi ng katotohanan." At ipinakita nila ang kanyang damit na nababahiran ng huwad na dugo. Siya, si Jacob, ay nagsabi, "Datapwat ang inyong masasamang kaluluwa ang tumukso sa inyo na gumawa ng gayong bagay. Alalaong baga, kayo sa inyong sarili ang naggawa-gawa o kumatha ng ganitong dahilan. Kaya't para sa akin, ang pagbabata ay mabuti at higit na naaangkop. At si Allah lamang ang maaari kong mahingan ng tulong sa bagay ng inyong pinangangatwiranan." At may isang dumating na karaban ng mga manlalakbay at inilabas nila ang kanilang lalagyan ng tubig at inilawit ito sa balon. Siya, ang isa sa kanila, ay nagsabi, "Anong magandang balita? Narito ang batang lalaki." Kaya't kanilang itinago siya bilang paninda o isang alipin. At si Allah ang lubos na nakababati ng kanilang ginagawa. At siya ay kanilang ipinagbili sa murang halaga, sa ilang dirham lamang, alalaong baga, sa ilang sinsilyong pilak. At sila ay nagturing sa kanya na walang halaga. At siya, ang tao na mula sa Ehipto na bumili sa kanya, ay nagsabi sa kanyang asawa, "Iyong gawin na ang kanyang pananatili rito ay maging maginhawa. Maaring magbigay siya ng kapakinabangan sa atin o siya ay aamponin natin bilang anak." Kaya't sa ganito namin pinamalagi siya sa kalupaan upang maituro namin sa kanya ang kahulugan ng mga pangyayari. At ang kalooban ni Allah ay lagi nang nangyayari o nasusunod. Datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. At nang siya, si Joseph, ay sumapit na sa hustong gulang o ganap ng binata, ay ginawad namin sa kanya ang karunungan at kaalaman o ang pagkapropeta. Sa gayon namin ginantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan. At siya na isang babae na sa kanyang bahay siya ay namamalagi, ay nagbalak na siya ay akitin upang gumawa ng masamang bagay. Inilapat niya ang mga pintuan at nagsabi, "Halika, angkinin mo ako." Siya ay nagsabi, "Ako ay nagpapakanlong sa tukso kay Allah. Tunay nga, ang iyong asawa ay aking amo. Pinahintulutan niya ang aking pananatili rito. Kaya't hindi ko siya kailanman maaaring dayain. Katotohanan, ang zalimun o mga buhong o makasalanan o mapaggawa ng kamalian ay hindi magtatagumpay." At tunay ngang siya ay pinagnanasaan niya na babae. At maaaring marahuyo na siya sa kanyang pagnanasa kung hindi lamang niya nakita ang katibayan o palatandaan ng kanyang Panginoon na si Allah. At upang sa gayong paraan, ay aming mailayo siya sa kasamaan at imoralidad o bawal na pakikipagtalik. Katotohanang siya ay isa sa aming matatapat na alipin o hinirang na sugo. Kaya't kapwa sila tumakbo patungo sa pintuan at pinunit niya ang kanyang damit sa likuran. Kapwa nila nakita ang kanyang amo. Alalaong baga, ang asawa ng babae sa pintuan. Siya na babae ay nagsabi, "Ano ang kaparusahan sa kanya na nagtangka ng masama sa iyong asawa? Maliban na siya ay ikulong o lapatan ng masakit na kaparusahan." Siya, si Joseph, ay nangusap, "Siya ang nagtangkang akitin ako." At isang saksi mula sa kanyang pamamahay o kasambahay ang nagpatotoo na nagsasabi,
kung ang kanyang damit ay napunit sa harapan. Kung gayon, ang kanyang salaysay ay totoo. At siya, si Joseph, ay isang sinungaling. Datapwat kung ang kanyang damit ay napunit sa likuran. Kung gayon, siya na babae ay nagsabi ng kasinungalingan. At siya, si Joseph, ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya't nang makita niya ang asawang lalaki na ang kanyang damit ay napunit sa likuran, ang asawa ay nagsabi sa babae, "Tunay nga, ito ay iyong patibong o pakana. O ikaw na babae, katotohanang malakas o mapusok ang iyong patibong o pakana. O Yusuf, lumayo ka rito. O babae, humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Katotohanang ikaw ay isa sa mga makasalanan." At ang mga kababaihan sa lungsod ay nagsabi, ang asawa ni Aziz ay nagnais na tuksuin ang kanyang aliping binata. Tunay ngang mapusok ang kanyang pagmamahal sa kanya. Katotohanang siya ay nakikita namin sa lantad na kamalian. Kaya't nang marinig niya ang babaeng nanukso, ang kanilang pagpaparatang ay kanyang inanyayahan sila, ang kababaihan, at kanyang ipinaghanda sila ng piging. Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng kutsilyo upang ipanghiwa sa pagkain. At tinawag niya si Yusuf. Lumantad ka sa harapan nila. Kaya't nang kanilang makita si Yusuf, sila ay namangha sa kanyang kakisigan at sa kanilang pagkamangha ay nahiwa nila ang kanilang kamay o daliri. Sila ay nagsabi, si Allah ay lubos at ganap, o huwag nawang pahintulutan ni Allah. Wala pang ang ganitong lalaki. Ito ay wala ng iba pa, maliban sa isang napakarikit o kagalang-galang na anghel. Siya, ang babaeng nanukso, ay nagsabi, siya ang binata ng inyong isinisisi sa akin, dahil sa aking pag-ibig, at aking tinangha na siya ay akitin. Datapwat tumanggi siya. At ngayon, kung siya ay tatanggi na sundin ang aking pag-utos, walang pagsala na siya ay tatapon sa kulungan at mapapabilang sa mga mawawalan ng karangalan. Kanyang ipinagbadya, o aking Panginoon. Ang kulungan ay higit kong mamatamisin, kaysa bagay na ako ay kanilang inanyayahan. Malibang inyong hadlangan ang kanilang hangarin sa akin, ako ay mahihilig na marahuyo sa kanila at mapapabilang sa mga mangmang. Kaya't ang kanyang Panginoon ay duminig sa kanyang panalangin at inilihis niya ang kanilang pakay sa kanya. Katotohanan siya ang lubos na nakakarinig ng lahat ng bagay, ang ganap na maalam. Kaya't napagtanto nila, pagkaraang mamalas nila ang katibayan ng kanyang kawalan ng muwang, sa gayong kasalanan, na pansamantala siyang ibilanggo sa ngayon. At doon ay may 2 bilanggong binata na nakasama niya sa loob ng kulungan. Ang isa sa kanila ay nagsabi, tunay nga, namasdan ko ang aking sarili sa panaginip na nagpipiga ng alak. At ang isa naman ay nagsasabi, tunay nga, namasdan ko ang aking sarili sa panaginip na nagsusunog ng tinapay sa aking ulo. At ang mga ibon ay nagsisikain dito. Silang 2 ay nagsabi, ipaalam mo sa amin ang kahulugan nito. Katotohanang itinuturing namin na ikaw ay isa sa muhsinun o mga mapaggawa ng kabutihan at katuwiran. Siya, si Joseph, ay nagsabi, bago ang anumang pagkain ay dumatal sa inyo sa inaasahang paraan upang pakainin ang sinuman sa inyo. Katotohanang ipagtatapat ko sa inyo ang totoo at ang kahulugan nito. Ito nga ang itinuro sa akin ng aking Panginoon. Tunay na aking tinalikdan ang pananampalataya ng mga tao na hindi sumasampalataya kay Allah
at walang pananalig sa kabilang buhay. Alalaong baga, yaong kaani yun ng Ehipto na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng araw, huwad ng mga Diyos at iba pa. At aking sinunod ang relihiyon ng aking mga ninuno, si Abraham, si Isaac at Jacob, at kami ay hindi kailanman nag-aakibat ng ano pamang katambal kay Allah. Ito ay mula sa biyaya ni Allah sa amin. At sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa mga tao ay walang pagpapasalamat. Alalaong baga, sila ay walang paniniwala kay Allah o hindi sumasamba sa Kanya. O dalawa kong kasama sa kulungan, ang marami kaya at iba't ibang Panginoon o Diyos ay higit na mabuti o si Allah, ang tanging isa, ang hindi mapapangibabawan. Ang anumang sinasamba ninyo maliban sa Kanya ay wala ng iba kundi mga pangalan lamang ng inyong kinatha. Kayo at ang inyong mga ninuno, narito si Allah, ay hindi naggawad ng kapahintulutan o katibayan. Ang pagpapasya ng kahatulan ay kay Allah lamang at wala ng iba. Kanyang pinag-uutusan kayo na sambahin lamang Siya, ang Kanyang pagiging tanging isa. Ito ang tunay na matuwid na relihiyon, ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. O dalawa kong kasama sa kulungan, sa isa sa inyo, siya bilang isang tagapaglingkod ay magbubuhos ng alak sa kanyang Panginoon o hari o amo upang uminom. At sa isa naman, siya ay bibitin sa cross at ang mga ibon ay magsisitoka sa kanyang ulo. Ang bagay na kanilang inusisa o tinatanong ay naitakda na. At kanyang sinabi sa isa na batid niya ang maliligtas, banggitin mo ako sa iyong Panginoon, alalaong baga sa iyong hari, upang ako ay makalabas ng bilangguan. Datapwat ginawa ni Satanas na kanyang malimutan na banggitin ito sa kanyang Panginoon, o si Satanas ay nagbuyo kay Josep upang kalimutan ang pag-aalaala niya sa kanyang Panginoon. Si Allah upang humingi ng kanyang tulong kaysa iba pa. Kaya't si Yusuf o si Josep ay nagtagal sa kulungan ng ilan pang taon. At ang hari ng Ehipto ay nagsabi, katotohanang namalas ko sa panaginip ang 7 matabang baka na sinisila ng 7 payat na baka at ang 7 lunti ang puso ng mais at 7 iba pang mais na lanta. O kayong mga taong tanyag, ipaliwanag ninyo sa akin ang aking panaginip. Kung kayo nga ang makapagpapaliwanag ng aking mga panaginip. Sila ay nagsabi, mga huwad na panaginip na pinaghalo-halo at kami ay hindi bihasa sa pagpapaliwanag ng mga panaginip. At ang isang lalaki na pinalabas sa kulungan, ang isa sa 2 tao na nakakulong, na sa katagalan, ngayon ay nakaalaala kay Josep at nagsabi, sasabihin ko sa inyo ang kahulugan. Kaya't ipadala ninyo ako kay Josep. Siya ay nagsabi, O Yusuf, ang taong makatotohanan, ipaliwanag mo sa amin ang tungkol sa 7 matabang baka na sinisila ng 7 payat na baka at ang tungkol sa 7 lunti ang puso ng mais at ang tungkol sa 7 iba pang mais na lanta upang ako ay makabalik sa mga tao at kanilang mapag-alaman ang tungkol dito. Si Josep ay nagsabi, sa sunod-sunod na 7 taon, kayo ay magtatanim tulad din ng dati. At ang ani na inyong aanihin ay iiwanan ninyo sa mga busal. Maliban lamang sa kakaunting ilan na inyong kakainin. At pagkaraan nito ay darating sa inyo ang 7 may hirap na taon na lalamon sa anumang inyong inimbak o na nakalaan
sa hinaharap para sa kanila, maliban sa kakaunti na tangi ninyong inimbak. At pagkaraan nito ay darating ang taon na ang mga tao ay magkakaroon ng saganang ulan. At dito sila ay magpipiga ng mga oliba at ubas. At ang hari ay nagsabi, inyong dalhin siya sa akin. Subalit nang ang isinugo ay pumunta sa kanya kay Joseph, siya ay nagsabi, magbalik ka sa iyong Panginoon at iyong itanong, ano ang nangyari sa mga babae na nahiwa ng kutsilyo ang kanilang mga kamay. Katotohanan ang aking Panginoon na si Allah ay higit na nakababatid ng kanilang balak. At ang hari ay nagsabi sa mga babae, ano ang inyong suliranin nang tangkain ninyong akitin si Yusuf? Ang mga babae ay nagsabi, huwag nawang ipahintulot ni Allah. Wala kaming alam na masama laban sa kanya. Ang asawa ni Aziz ay nagsabi, ngayon, katotohanan ay naging malinaw sa lahat. Ako ang nagtangkang umakit sa kanya. At katotohanan siya ay isa sa nagsasabi ng katotohanan. Kaya't si Yusuf ay nagsabi, ako ay nagtanong sa ganitong pag-uusisa upang kanyang maalaman na siya ay hindi ko pinagtaksilan ng lihim. At katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa pakana o patibong ng mga manlilin lang, umandaraya at taksil.